guys, welcome back sa ating channel guys, and shout out muna tayo sa Timbalhin dyan sa Mungkayo. Ayan po guys. And then for today's video, share ko lang sa inyo itong ating exploration dito sa Davao de Oro guys. Ayan po guys, una nating in-explore, so mas mahaba-haba ito guys, pero share ko lang sa inyo itong mga importanteng bagay o importanteng napuntahan ko. Ayan, una itong Old Tuog Tree. Itong tuog guys na kahoy, ewan ko lang kung anong national name nito, pero ito dito sa Mindanao, tuog. Ayan po, isa pong lumang tuog na sabi nila marami nang nagpupunta dyan. Shout out to Timbalhin. And then ito namang isang site. Tapos guys, ito yung isang site na hugis barko na bundok, tapos nakaharap po siya sa east. Ayan po, hugis barko po yan. Magkabilaan po yung creek, tapos yung creek na yan nakaharap yung daloy ng tubig papuntang east. Ayan po, nakaharap po siya sa east. Ang kwento dyan guys, saglitang share ko lang. Ang kwento dyan ay merong nagsabing matanda na panahon ng giyera guys, merong dinalang truck ng Hapon dyan na may kargadang hindi niya alam. Basta pagka ganyan kasi guys, pag truck kasi malamang ay treasure ang dala-dala dyan. So ang istorya guys, ang sabi niya, dyan dinala sa may bundok na yan, tapos hindi na nakalabas. So ibig sabihin itinago dyan guys. So sinubukan ko, pinalipad ang drone, tapos tinignan ko sa compass, ito talaga ay nakaharap sa east. So malamang yung bundok na yan ay may treasure. So yun nga, tumawag ang ating katiits para i-survey yung lugar na yan. Tapos kinausap ko siya kung anong nangyari. So sabi niya ganito ganyan, may nawawalang truck nga dyan sa bundok na yan. So pansinin niyo guys, yung bundok na yan ay wala pong kahoy. Tapos may isang kahoy nga dyan, ano lang siya, tugas o yung mulabi. Ayan, nakaharap po siya sa bandang east. Tapos kabilaan yung creek, ang daloy niya papuntang east. So positive po yan sa treasure boreal layout ng GIE. Kasi nga ganyan talaga yung mga reference o hugis o shape ng bundok pag may itatago sila dyan. So yung may-ari guys, tumawag sa atin yun, pinasurvey sa atin. So chinek ko naman gamit yung ating Maria Technology, yung 3D, kung itry nating may ma-scan tayo guys. So may na-scan ako dyan na isang water tub dyan sa puno na yan. Ayan, sa harap mismo ng ating video. Tapos meron siyang erode soil sa ilalim. So ibig sabihin, positive nga yung area na may ibinaon dyan. Dahil nga merong water system sa ilalim. Merong mga erode soil o mga tinambak na lupa. Yung ibig sabihin touchable, yung na may tinambak guys sa ilalim. So positive yan, pero hindi natin nakita mismo yung sinasabing truck dahil nga siguro baka malalim pa yan. Ayan, pagkatapos ng ating survey sa isang site, tapos ipanaliwanag ko naman doon sa may-ari na ganito ganyan, hindi natin nahagip yung truck dahil nga siguro baka malalim. So lipat naman tayo sa kabilang site. Ito i-share ko sa inyo guys, positive itong kanilang isang site. Ayan guys, nandito po tayo guys sa Arakan, South Cotabato. Ayan po, ito po ang ating na-scan ngayon guys. Kung mapapansin niyo dito ay matubig po itong lugar dahil nasa slope area po kami. At according po sa history dito guys, meron pong isang ayan, albularyo po na nagsabi siya na meron siyang napansin dito, at according naman po dito sa mga may-ari ng lupa ay meron sila ding napansin dito sa area. Kaya nagpa-albularyo sila guys, pinaritwalan nila ito, at according to the
albularyo, ang sabi nga niya ay mayroong ibinaong kayamanan dito guys. Ngayon, sinubukan nila itong hukayin. Nung nahukay na nila guys, around 6 to 8 feet na ang kanilang hukay, meron po silang nakukuhang mga tabla o yung mga kahon ng kahoy, nandoon po yung iba. Ang kaibahan lang po yung kahoy guys ay pati uro po, pag ganyan ang sistema, around 8 feet sa ilalim, dyan nila nakuha guys. Tapos, pa-scan sila sa akin guys. Ngayon, in-scan ko gamit ang ating Maria Technology. Ayan po. Tapos ito naman po ang kaniyang resulta. Ayan. Congrats po dahil nakita dito sa ating Maria Technology ang 6.26 meters, dalawang kahon po ang laman dito guys banda. Tapos ito rin ang itinuturo ng albularyo guys na merong kayamanan dito na hindi malalim. So, around 6 meters, hindi po siya malalim guys. Hindi po siya big volume, big deposit, pero giveaway siya na dalawang kahon dahil nga po dito ang area, sabi niya, ay meron pa pong big volume na nandyan sa bandang south. Ayan po guys, bandang south. So yan po ang resulta sa ilalim ng ating in-scan, dalawang kahon. Ayan, dito po natin in-scan itong kanilang butas. Ayan. So dito sa bandang gilid, diyan natin nakita yung dalawang box na nandyan sa ilalim. So syempre, yung nasa likod ng bahay guys, yan yung old tree, may old tree dyan. Dyan din sabi ng albularyo guys na nandyan daw yung big deposit. Pero hindi ko nasubukang i-scan yun. Yung butas nila na nakuna nila ng mga tabla o yung mga kahoy na luma na pisa-pisa guys, dyan nakuha mismo sa may butas. So pagkatapos namin dyan, dumako naman kami sa iba pang site nila. Kasi ganun talaga yan, scan tayo sa kabila din. So pagkatapos namin mag-scan sa isang site, sa isang katiits na nag-imbita sa atin, punta naman tayo doon sa kabila pa, sa ibang lungsod naman o sa ibang bayan naman. So itong exploration namin guys, inabot kami ng gabi o hanggang nag-umaga yung biyahe namin pa uwi guys, kasi hindi na kami natulog dyan sa area dahil sa napakalayo, pero okay naman ang biyahe natin guys. Tapos ito, ang dami ko pang mga videos dito na I mean madami pa akong lugar na napuntahan sa mga katiit site na nagpadaan sa atin guys. So syempre yung mga nadaanan ko kasing mga lugar, tapos may nag-chat sa akin o nag-text sa akin na daanan mo ako dito sir dahil total nandito ka na rin sa aming lugar. Ayun, dinadaanan ko na rin, sinorbi ko na rin yung kanilang mga site. Tapos naubusan tayo ng battery sa ating cellphone dahil cellphone lang yung ating ginawang pang video o syempre hindi na natin nakunan yung iba pa na mga site nila guys. Tapos yung iba naman ayaw magpakuha ng video footage at ayaw nilang i-share sa ating Facebook page at sa ating YouTube dahil nga yung iba ay natatakot sila. Pero ito naman, hindi naman po ito nakakatakot kung i-share natin itong mga site natin. Wala naman tayong ginagawang excavation dyan. So exploration lang. So survey lang kung meron bang laman o wala. Pero kadalasan guys, itong mga napuntahan kong lugar ay may mga parang sabihin natin hindi siya legit dahil wala pong sign. Yung iba naman ay meron ngang sign at meron ngang mga living witness, pero ayaw naman nilang ipashare sa YouTube at Facebook. So ganun talaga, for security reasons. So wala tayong magagawa. Kaming mga treasure vlogger ay wala kaming magagawa kung hindi nila ipapashare ang kanilang site, 'di ba? So kayo din kung meron kayong ipapa-decode or ipapa-scan, ipapa-survey, nasa sa inyo din kung gusto niyo i-share at gusto niyo hindi, pwede naman. Wala namang problema sa amin 'yan kung ayaw niyo i-share sa iba pang katiits. Pero itong ibang baser naman,
ay syempre ibabas naman tayo na ito puro exploration lang, wala namang item ipapakita. So ito naman ang masasabi ko sa inyo mga baser. So wala pong naka-hits na dayag po na ipinapakita nila yung mga nakuha nila. Pero yung mga antiques at saka yung mga non-valuable thing, yung mga yung mga non-valuable nga, isi-share nila. Pero yung item hindi. So yun lang muna guys ang ating video na ma-share ngayong araw guys. Please like na lang kahit hindi nyo pa gusto itong video, at least natapos nyo panoorin. Please like na lang po.